Hello, good morning guys. Ngayon ay nandito ako sa kusina. Nagkatapos ko lang magsalang ng aking labahin sa taas at saka nag-ayos ako ng flower na binili ko pa nung Christmas. Pero buti na lang hindi siya nalanta. Inalasan ko lang siya ng mga dry na leaves at saka nag-ano rin ako, naglalaba at the same time. So ayan, naglinis ako ng kusina dahil off ako today. Kaya eto, naisip ko maglinis-linis nga ako dahil maraming basura. Ayan nagay ko niya kasi pinalalabas ko dun yung sa aking unika iho kung bakit hindi siya naglabas ng basura. Ay naku, pinaiinit ang ulo ko. Wala yung mag-ama, lumabas sila dahil bibili sila ng ng tote, lalagyan ng aking chopping disc na binili. Ayoko siyang ilagay sa box, gusto ko siya nakalagay dun para hindi siya maggabukan at para pag kailangan ko mabilis ko siyang mahanap. And then, ayan, nagugusto ko ng mga plato. So, kailangan ko nang i-put it away nang magkaroon ng linaw ang kusina ako. Hindi mo siya ganun kadumi. Kaya lang, ako lang naman tong ong lang naman ako. Mabilis, gusto ko laging linis ng linis. Punas ng punas. Alam nyo yun? Kasi, yan yung pinakamagandang gawin yung araw-araw. Punasan yung mga counter, tsaka yung pintuan ng rep para hindi siya manggitata. Kasi once na hindi mo siya nalinis ng isang beses, nako, magdoble-doble, lalo mas matagal maglinis. Instead na 30 minutes lang yung paglilinis mo, minsan nagiging 1 hour na, di ba? Kaya yan yung ginagawa ko. Nililinis ko na siya ng whatever na nandun ako sa kusina, maglilinis na ako. Yes, and then may pasok ako niyan. Kasi tinawagan ako, nagpa-available ako ng 9 o'clock and then tinawagan nila ako ng maaga pa. So, alam ko na may pasok ako. Kaya, medyo nagmamadali na din ako niyan dahil, alam niyo naman, marami akong gagawin. Kailangan matapos ko siya bago ako pumasok. Naglalaba ako and then pagkatapos ko maglaba, magtitiklop ako ng aking mga nilabhan and then maliligo pa ako and then kumain na lang ako dyan. Ang kinain ko before ako mag-start ng paglilinis, kumain ako ng aking low carbs na tortilla na cauliflower tortilla and then nilagyan ko siya ng cheese and then yun lang and then leftover na steak and nag-fry ako ng 2 itlog. Yun lang yung kinain ko. Yes, and then at saka katapos lang namin na magchikahan ng friend ko niyan, ni Banji. Chika-chika lang kami in live. Kasi matagal ko na rin siyang hindi nakausap. Matagal na. Tapos siya naman nag-back-read siya or tinitingnan yung mga old picture namin doon sa aming GC ng batch 99. Ay nako, sabi niya, hindi daw niya natikman yung lechon, nagreklamo ang lola mo. Well, pag sumabay ka sa akin pag uwi, next time na umuwi tayong sabay, buong lechon dalhin mo sa inyo, nagsasawa ka. Kasi di ba walang baboy sa Kuwait. So talagang miss niya ang baboy pag umuwi siya. Talagang miss na miss niya. Iba yung pagka-miss niya. Kasi hindi katulad ko ito sa Amerika, nakakatikim ako ng lechon, nakakatikim ako ng kung ano-ano, lahat nakukuha ko dito ay sila hindi sila masyado. Kaya pag umuwi, talagang inuuna niya yata parang baboy yata ang gusto niyang kainin. Yes. And then ayan, nagmamadali na ako kasi gusto ko matapos bago dumating yung mag-ama. And plus marami pa akong gagawin pati. Ayan. So, ayan, di ba? Natapon ko na yung mga basura. Medyo patapos na ako niyan. Pinunasan ko na yung mga yung mga counter niyan para lang hindi nga ang mga dumi. And then actually Sabado yan, off naman talaga ako. Kaya lang sabi ko wala namang gagawin namin. Pagkalaba ko wala na akong gagawin. So sabi ko kay Kano, siya na lang ang mag-dryer ng mga kumot kasi hindi ko na maiintay. At least yung mga damit namin na dryer ko na tsaka natiklop ko na put it away ko na bago ako pumasok dyan. Ayan din na. Diba? Punas-punas. Sabi ko doon sa mga, huwag na kayo magluluto ng pagkain ha. Huwag na kayo magluto at kayo ay na lang dyan. Bumili na lang kayo sa labas para pagbalik ko ay malinis pa rin ang aming bahay. Kasi minsan pag nagluto sila, daig pa nila nagkatay ng baboy. Oo, ganun yung peg. Kaya sabi ko, ay nako, huwag na kayong bumili na lang kayo ng pagkain 2. O lahat bawal pag naglinis ako. Bawal nilinis ng kitchen. At least, give me at least 2 days, di ba? Na masaya yung puso ko. Alam mo naman ako, ong ako paglilinis. Kailangan
At least kahit papano. At least 2 araw man lang. Kasi magkakadumi na yan. Sa Monday magluluto ako ng mga dessert. Kasi bagong taon na dito. Kaya ayun. This is the first time na maghahanda ako ng bagong taon. Usually hindi ako naghahanda. Usually parang Christmas ako nagluluto kami. Kaya lang this time gusto ko New Year naman. Yes. At si Ining ay sa amin magbabagong taon. Anyway, kailangan ko siyang tawagan mamaya. Ipapollow up ko kung tuloy siya. Kasi sabi niya last na usap namin sa bahay siya mag-New Year dahil off siya. So alam mo naman, minsan nakakalimutan ng batutang yon. So papalam ko at gusto ko siya makita. Tingnan natin kung may pagbabago sa babaeng magandang yan. Yes. Pero last time nang nausap namin sa bahay siya magbabagong taon. Yes. Ay nako, ang pangit ng panahon. Sabi ng kapatid ko umuulan daw sa Philippines. Sabi ko, oh my God, sana naman hindi umulan sa bagong taon, di ba? And then, ayan, punas-punas. Yung kalan na yan, gusto ko laging pinupunasan para hindi manggitata sa mantika, di ba? Kahit hindi naman ginamit siya, pero gusto ko talaga siyang linisin. Tapos yung mga, ayan, iipot nyo lahat ng mga, iipot nyo talaga yung mga anong yan, yung mga appliances dyan dahil para malinis talaga yung mga ilalim. Yun ang importante dyan. Kailangan talagang linisin mabuti. Ayan, di ba? Punas-punas, ayan, punas-punas, tsaka yan. And then, naka-gloves ako kasi sobrang super init ng tubig kasi hot water ang ginagamit. Kaya sobrang init niya. Diba? Kung araw-araw na ginagawa mo yan, talagang walang mantika. Walang mantikang mangyayari. Kasi, pinupunasan lagi. Yung pa naman ang hate ko, yung nakikita ko yung mantika, tapos makikita ko marka ng kamay. Kaya yung rep namin lagi kong pinupunasan everyday. Basta may nasa, hindi naman everyday, basta nasa kusina ako, naglinis ako. Yan na yung routine ko. Maglinis, magpunas, ganyan. Ay nako, what a life. Tsaka parating na yung mag-ama. Naku, kailangan matapos ko na to para pagdating nila tapos na ako sa kusina. Ayan, punasang mabuti. Oo, tapos yung basahan na yan, nilalabahan ko siya ng ng tawag ito, ng may sabon lagi bago ko ipunas sabon. Then pagkatapos nun, yung babanlawang ko ng warm water, tapos ipupunas ko para talaga yung mga tilamsik na mantika wala. Yup. So, hindi pa nagko-confirm yung ibang friend ko kasi nag-invite talaga ako. Sabi ko, gusto ko sa bahay magdi-dinner. Hindi pa niya ako ina-update. Kasi syempre, pagka pupunta si Naima, dadagdagan ko yung lulutuin ko. Bala ko magluto uli ng dinuguan kasi hindi nga ako nakakain masyado. Kami ni Ining, hindi kami masyadong nakakain ng bagong taon. Tapos, pero parang gusto ko nung may rice. Ayan, ganyan, pupunasan mo yan na may sabon. Yung mga ganyan, ayan, yung cabinet, yung ibabaw, lahat yan. Kasi wala si Kano, kaya nagagawa ko yan. Kung nandyan siya, naku, hindi ko yung magagawa. O, tala mo, makalat pa yung living room ko, kita nyo. Huwag kayong mag-alala, less than an hour, tapos ko lahat yan. Yes, less than an hour, tapos yan. Ako pa. Sabi nga ni Kano, paano ka nung nasa Pilipinas ako, sabi niya, paano mo nililinis yung kusina na ang linis-linis? Pero pag ako, nagugas naman daw siya ng plato, parang ang dumi-dumi pa rin. Sabi ko, syempre magic. Sabi ko sa kanya, tawa ng tawa sa akin. Tapos di ba nga nagbakasyon nga ako, wala pang ilang araw, malinis na ang kusina namin. Tapos nagtatanong siya sa akin, bakit daw malinis yung kusina namin agad? Samantalang siya, inabot siya ng siyam-siyam bago niya malinis. Sabi ko, ganun talaga. Sabi ko sa kanya. Tinatawanan niya ako. Sabi niya, iba daw ako maglinis. Sabi ko, syempre, master ko na yung kusina. Sabi niya, kahit daw yung yung living room, pag ako daw naglinis, talagang malinis. So, ayan na. Diyan na, punasan ko yung table na yan. Ayan. Binago ko yung setup ng table namin. Ang kaya pag nagbablog na ako na nakain. Ayun yung flower na ginawa ko. Ayun ang very beautiful. Pag may bulaklak sa bahay, feeling ko parang parang ang saya-saya ng bahay pag may bulaklak, diba? Yun ang feeling ko. Gusto ko yung roses. Iba't ibang kulay ng roses. Oo. Binili ko nung Pasko yan kasi wala man lang kaming flower sa bahay. Hindi na kasi ako nakabili nung conceptia ba ang tawag doon? Ponchet. Basta yun na yun, yung pulang bulaklak. Nakalimutan ko nung paano bigkasin yun.
Tumawa na lang kayo kasi hindi ko siya maalala ang tawag. Basta yung kulay pula, oo, yung pang Christmas talaga. At pag kayo nagwawalis, lahat tanggalin nyo yung mga dormat-dormat na yun, alisin nyo. Kasi pag hindi inalis yun, minsan may natapon, halimbawa tubig, ay naku, nandun lang siya. So, babaho yung floor ng kusina. Kaya lahat, pag nagwawalis kayo, unahin nyo muna yung mga doormat, yung mga door plate. Ano, doormat ba ang tawag doon? Yung parang panlagay sa ano. Well, ang tawag ko doon doormat. Yes. Yun ang ano nyo, yun ang tawag dito, yun ang inyong aalsin pag magwawalis na kayo. So, diyan, bala ko talaga magkuklorox ako ng floor. Kaya lang, papasok ko sa trabaho. So, hindi na ako nag-map ng Clorox dahil malilate ako. Ay, gusto ko magtiklop ng hinigaan. Ng hinigaan ng nilabhan ko. Oh, see? Alam mo, kaya ako nag-jacket kasi malamig. Pero pinagpapawisan ako dyan kasi sobrang init ng jacket na yan. At guess what? Yan ay North Face na jacket, size small. I'm not kidding, size small siya. Tawa nga ako ng tao. Sabi ko, oh my God, for the first time, kasya yung North Face. Maliit pa naman ang size ng North Face. Kasya yung North Face na small sa akin. Tinatawanan ako ng asawa ko. Sabi niya, tuwan-tuwa. Sabi ko, syempre, o diba? Minsan ka lang makasuot kasi ng ganyan. Kaya kailangan. Ayan, nasa kusina. Nasa living room na ako. Ayan, punasan. Pinupunasan ko yung ano niya. Hindi ako tumigil hanggat hindi siya shiny. Yung aming table. O, diba? Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi ko nakikita na spotless. Ngayon, medyo tapos na ako. Ayan, binuhay ko ang mga Christmas light. O, diba? Isang remote lang ang mga Christmas light ko. Binuksan ko yung Christmas light dahil maaga nagdidilim. So, pag maaga nagdidilim, parang feeling ko, ayan o, diba? O, nakita nyo yan, pinunasan ko na yan ha. Tapos pagkatapos ko mag-vacuum, parang may nakita kong yung kamay ko, parang nandun pa. O, inulit ko uli. O, sige. O, tapos ayoko na masyadong ma-dust collector. Hindi ako ma-dust collector yung mga yung mga tawag dito, yung display. Kasi tamad ako magpunas. Ay, ayoko din na makakita ng gabo. Kaya ayan, kukunti lang yung mga gamit ko sa living room na yan o, hindi ako nakatiis, pinunasan ko uli. O, diba? Nakita ko kasi parang may marka pa ng ano. So, ayan, yan lang yung mga picture frame namin. Parang 4 na piraso lang yan. Dalawa sa akin, isa sa asawa ko, dalawa sa asawa ko, tapos yung sa anak ko, dalawa. Tapos si Nona. Nona is my husband's lola. Kasi, yung side ng bianan kong babae is half Italian. So, Nona is pure Italian. Yes. Pero dito na siya lumaki. Ayan o, diba? Pagpag na natin mga sopa, ayan, gaganyan nyo. Para yung mga gabok, kahit walang gabok, ipapagpag nyo pa rin para for sure tanggal ang gabok. At para masaya lang ang buhay, diba? At saka parang iba yung dating pagka pinagpag mo yung yung tawag ito, yung mga pilo. O nakakita talaga ako ng spotless. Kaya ayan, hindi ko tinitigilan yung table na yan kasi glass. O, ayan, dumating na mag-ama. Si Little nagmamadali. Dumating na silang mag-ama. Ayan, Diyos ko. Hindi pa ako tapos. Dumating na sila. Naku, sana naman wag nila akong abalahin at ako imipasok. Kaya ako nagmamadali. Nagmamadali na ako paglilinis dahil may pasok ako, ay maliligo pa ako. Gusto ko pag pumasok, hugas na yung plato, naka-vacuum ako at the same time, natiklo po rin nilabahan ko. Otherwise, nako, babalkan ko pa siya bukas. Di syempre naman, pag binalkan ko pa yung bukas, tatama rin na naman ako. Bukas parang gusto ko mamili na ng mga prutas. Bukas is 29 dito. So, gusto ko na mamili ng mga prutas. Lalo yung mga Asian, yung mga tropical fruits. Kasi gusto ko may rambutan dito. Ayan, tinulak ako ni Kano kasi bathroom na siya. Nakaharang ako. Ako, siga. Bantay kapag balik mo sa akin. Kasi hinaharangan ko. Tapos kinuha ko na yung jacket niya. Ako na nagsampay dun sa lalagyan namin ng mga jacket. Dahil pag siya inintay ko, naku, aabutin ng siyam-siyam. O, ayan, vacuum ang lola mo. Sabi ng asawa ko, kailan yung huli ka nag-vacuum? Parang nag-vacuum ka lang, parang kanina lang. Vacuum ka na naman. Kasi pag may nakikita nga akong black spot sa carpet, vacuum muli ako. Yung green na yan, yung tote na green, ang laman yan ay puro winter, yung mga blanket pag umuupo ka ng sopa kasi malamig nga, hindi kami nag-heater. So, ayan, siya naman wala.
Ginagamit ng tatay niya yung bathroom niya. Siya din, magbabathroom din siya. Doon siya sa taas gagamit ng bathroom. Nagpalit sila mag-ama. Siya naman ang gagamit ng bathroom ng anak ng ama niya. Takbuhan. Ano kayong kinain ng mga hinayupak na to? Talungin ko nga mamaya. Kasi nagbabathroom sila. So it means may kinain silang masarap. So ayan, vacuum. Sige, vacuum. Titingnan natin. Make sure na walang gabok. Ay nako, masarap umuwi ng bahay pag malinis ang bahay. Kahit anong pagod sa trabaho pag umuwi ka, iba yung feeling, di ba? Iba yung feeling iba yung feeling mo pag malinis yung bahay mo. Ayan, Tapos punas-punasin natin, di ba? Siga yung asawa ko, tinutulak ako. See? Inaalis ko rin yan yung mga chair kasi gusto kong vacuumin lahat. Kasi nga pag nag-vacuum ako lahat, may na-explain siya sa akin. Ewan ko, hindi ko naalala kung anong sinasabi niya sa akin. Basta may sinasabi siya. Alam mo naman yun. Kaya sabi ko nga sa kanya, ayan na, See? Babakyum-bakyum lang siya. Nako, kailangan ko lumayo kasi may dumating, maririnig niyo yung niya. Nag-over ako. Madaldal pa naman yan. Yung ibang lahi yun. Kasi dito ako sa trabaho na sabi ko, nako, magbo-voice over nga ako dito sa trabaho. At least dito, tahimik. Sa pinuntahan ko, ay dumating yung pinakamadaldal yun Magtatanong sa akin yung kung sino kausap ko. Diba? So anyway, ayan, nagbabacuum ako. Matatapos na ako niyan. Kailangan tapusin ko lang to kasi talagang desidido akong aalis na malinis ang bahay. So dumating siya, bumili nga siya ng tote na lalagyan ng aming lahat, pati carpet na yung mga rag, inaalis ko yan para pag vacuum lahat ng mga vacuum ko na lahat yung mga tawag dito, binabacuum ko lahat ng parte ng bahay para alam ko na malinis ang bahay. Yung aking kaong-ongan sa paglilinis ay pag sinisipag ako. Pero pag tinamad naman ako, Diyos ko, talagang tamad na tamad ako. Ayoko magtrabaho pag tinatamad ako. Hindi ko alam kung bakit ganun ako. Pero pag sumipag ako, kahit wala yatang tulog ako, trabaho ako ng trabaho. Oo, nasanay na yung katawan ko ng ganun. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga alam kung bakit. So magtataka siguro kayo, yung camera ko medyo maliit. So alam niyo na kung bakit. Kasi ang ginamit ko phone. Minsan malaki yung yung camera ko. Yung screen, minsan malaki yon. So, minsan naman super liit. So, forgive me na lang. Tapos, ayan, ganyan lang, linis-linis. So, tinawag ako ni Kano kasi sabi ko, ilalagay ko na yung ilalagay ko na ang tote. Ayan. Ipinuso ang aking at dahil ang may kasalubong. Ayan, nasa taas na ako, magtitiklop muna ako. Ilalagay ko na yung punta ng unan. Alam niyo kung bakit? Dahil si Kano hindi maganda siya maglagay ng punta ng unan. So inalis ko na yung jacket ko. Ang init-init. Pawis-pawisan na ako dyan. Diyos ko po. Ayan. So ayan, tiklop ko na yung mga hinigaan. Lahat ng hinigaan namin, nilabhan ko pati ang aming mga bedsheet. And then, pagkaano ng bedsheet, yan naman, yung mga labahin naman na nilabahan ko, yung uniform ko, nilabahan ko na para malinis na lahat ang di ba? Makita nyo naman. Ang pangit ng ilaw namin, kasi yan sa taas na yan, sa kwarto namin, sa master bedroom, wala kaming ilaw. Lampshade lang. Kaya lang si Kano, bumili na lang siya bumili siya ng yung parang, yung ilaw na lang siya, parang daylight lang. Na ilalagay lang dun sa pintuan. Ayan. So, tiklop-tiklop ako dyan. Asawa naman ng Diyos, natapos ko lahat. At natapos ko lahat yung mga tikloping ko. Siya na lang ang maglalagay ng bedsheet. At nilagay ko ng pillowcase para pagdating ko mamaya, ang pillowcase namin ay pantay-pantay. Hindi yung, Diyos ko, pag siya naglagay ng pillowcase, hindi mo malaman kung panorte o kung pasaan man yan. So, malapit na akong patapos na ako dito. Nag-ready lang ako kasi papasok nga ako. So, lang ako dyan. Yan, pagkatapos yan, nilagay ko na sa mga cabinet. Lahat ng mga pinapagpag ko na dahil tamad po ako mamalansya. So, ang pinaplansya ko na yung pang-alis lang namin. So, lahat ng mga pantalon,
pinapagpag ko para tuwid siya, tapos nakahangir naman. So, di ba? Ganyan lang yung technique. Pag ayaw yung mamalansya, gandahan yung tiklop. Diba? O ayan, patapos na ako. So hanggang dito na lang po at sa lahat po ng bago sa aking vlog, this time po pa second time ko po itong voice over. Hopefully po ay hindi ho kayo naririndi sa aking boses. At mag-ingat po tayong lahat at Happy New Year po. Hopefully bukas po makapag-video na ako ng normal. Yes, yung normal yung ibig ko sabihin, yung hindi voice over. Pero kung ayaw nyo to, okay lang po. Para lang po may upload ako sa iyo. Bye guys!